Meron tayong client ngayon dito sa Imus, Cavite. Personal training session pala to. Hindi pala akong 30 minutes advance sa venue. Kasi bago kami mag-start, nire-review ko muna yung program na dinesign ko sa client natin. At the same time, para makapag-prepare na ako. Yung una palang gagawin namin is control dribble at the same time crossover. Gusto ko makita yung crossover niya na mababa. Ayoko yung crossover kasi na patusok kasi malakas makastil. So kung makikita nyo dito kay Owen, yung crossover niya patusok. Kaya ang mangyayari, tatama yan dyan sa hurdle na nilagay natin. Kasi ang gusto natin na crossover is pa side to side, hindi patusok. Kaya ang sabi ko sa kanya dito na yung crossover niya is patusok. That's why tumatama ng tumatama dyan sa hurdle na nilagay natin, no? So ang gusto kasi natin, pa side to side yung crossover para mababa tayo at the same time yung bola. So habang tinuturo ko yun, nagets niya naman kaagad. Kung napansin nyo, yung crossovers niya naging mababa na. So dinevelop lang natin sa kanya yung technique. Nung nakuha niya na yung technique, mas alam niya na gawin. Ang next na pinagawa naman natin is makapag-enhance sa kanyang ball control, ball manipulation, footwork at the same time yung crossover niya. Kasi ang gusto natin dito kay Owen, yung crossover niya, laging pa side to side. Ayaw ko yung crossover niya is patusok. No? Kasi pag patusok lagi yung crossover niyo, madalas yan, matatapik yung bola kasi papunta sa taas yung crossover. And then next naman natin na pinagawa kay Owen, ito yung tinatawag na may reset dribble. At the same time, may footwork to, no? So, every time na maka-cross between behind siya, kailangan mag-dribble siya ng isa ng reset dribble kung tawagin. Napansin ko rin dito kay Owen, mahina siya sa split stance, lalo na sa split behind the back. So, kung napansin nyo dito sa drill na to, talagang yung footwork niya gumagana, no? Pag cross between behind niya, nag-i-split stance siya. Favorite ko pala ipagawa yung drill na to kasi gustong gusto ko to kasi na-improve na ito yung footwork mo at the same time yung ball handling mo. Ang next ko naman na ituturo sa inyo is yung kulang sa pagdidribble nyo, no? Lahat kasi tayo naturuan na umabante. Hindi tayo naturuan na umatras kung paano mag-dribble ng paatras. That's why itong sa drill na to, ini-enhance niya yung pag-drive mo, pag-stop mo, retreat dribble, at the same time, pag-change of direction mo. So, you need to punch dribble, then retreat dribble, then behind the back, no? So, sa gantong paraan, matuturuan natin yung mga players natin dito na umabante, umistop, mag-retreat. Ang next drill na pinagawa naman natin is dribbling and finishing kasi nakafocus tayo dito kay Owen sa conditioning din. Kaya yung drills na binigay natin sa kanya may kasama na ball handling at the same time finishing. Nagawa pala dito ni Owen is dalawang crossover, hip swivel, down crossover ulit. And pagdating sa last cone, kailangan niya mag-drive and do a high pick up. Dito sa high pick up niya, hindi natin nagugustuhan kasi nga yung bola nasa side. Kasi once na yung bola naka-expose, tatapikin yan. Kaya as much as we can, ang gusto natin na gawin ni Owen pag nag-high pick up siya, itago niya yung bola para sa ganung paraan mapapractice niya dito sa training and then pag sa game lalabas na lang ng kusa. Again, dito tinuturo natin sa kanya yung technique kasi technique yung kulang pero pag ang kulang is repetition hindi ako masyado magtuturo kasi repetition ng kulang. Lagi nyo yun i-distinguish kung kailan dapat magturo at hindi, kung kailangan ituro yung technique or kailangan niya lang gawin yung drill. So, kung napansin nyo dito, sa ginagawa ni Owen, nag-okay na yung pagtago niya sa bola, nag-improve na. Gustong gusto ko kasi talaga dito kay Owen is talagang hindi siya sumusuko, talagang palaban tong bata na to, kahit napapagod na siya, laban lang ng laban. Ang next naman na pinagawa natin sa kanya is drop step. So, tatlong drop step, then behind the back speed stop, then shoot, no? So, bakit 3? Kasi gusto rin natin magkaroon ng conditioning dito, kaya 3 times. Kung napansin nyo, mali yung ginawa niya, opposite, no? Pero dito, nakuha naman niya kaagad, no? So, that time, nagturo ulit tayo kasi mali yung technique niya. Sa una, guys, lagi nyo tatandaan, hindi talaga yung makakashoot. Kaya huwag kayong mag-focus sa shoot. Mag-focus muna kayo sa move. And then, once na na-master niya na yung move, that's the time na sabihin nyo, kailangan i-shoot niya naman. Ang next naman na gagawin namin, mga ka-ballers, is yung counter, no? So, this time, ang gusto naman natin, pagkatapos siya mag-behind the back speed stop, magda-drive siya, do pound evade na drive. Yung pound evade na to, mga ka-ballers, is very technical. Kasi nga, mukha siyang traveling, no? Ang key dito is yung last dribble mo, kailangan hindi mo siya i-pick up agad, no? So, magiging gather step or yung tinatawag na zero step. Pansin nyo, nag-struggle si Owen dito kasi nga, nahihirapan siya kasi unnatural sa kanya yung feeling na ganito kasi feeling niya natatravel siya. Ganun talaga mafe-feel pag una. Pero once na nag-gets mo na yung technique, lalo na yung pag-pick up sa bola,
magiging easy na lang yun sa'yo. Again, ang key dito sa pound evade is yung pag-pick up mo sa bola. Dapat hindi mo siya kaagad pick upin. So, let the ball float, take 1, 2, then finish. So, that's it guys. I hope na meron kayo natutunan dito sa aking pagtuturo. Kung meron kayo natutunan, comment nyo lang sa baba. Yun, and after natin magturo, ligpit-ligpit ng gamit kasi sobrang dami nating gamit guys. Lahat yan, kasya dun sa bag natin na kulay asul. That's it for today guys. Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!